Ay putang ina, naghahanap ng motor oh. Putang na naghahanap ng motor gabi no. Ano oras no? Putang ina. Teka lang, hanap tayo motor. Welcome back mga padi sa ating YouTube channel no. Ngayon, ang pag-uusapan natin dahil naghahanap kayo ng motor at kinlik mo tong video na to. Pag-uusapan natin mga padi ay walang iba kundi ang bagong-bago, hindi na pala bago. Matagal na tong nilabas sa Indonesia, ang Honda Click o Honda Vario 160. Let's go! Mga padi, alam na naman natin na ang Honda Click o Honda Vario sa ibang bansa at Click sa Pilipinas is sobrang sikat na sikat mga padi na motorsiklo, at halos lahat ng mga netizen, mga patatay, mga matanda, mga patito, mga pabaget, halos makikita mo sa kalsada mga padi is Honda Click 125 o kaya 150. Ngayon 2022 is may nilabas si Honda which is sa Indonesia mga padi na Honda Click 160 o Honda Vario 160 na sobrang laki ng pinagbago ng itsura nito mga padi. Kung mapapansin nyo, ayan, ipakikita natin sa screen na mas pinalaki lahat, tsura, makina, lahat mga padi, gulong, mags, lahat ibang-iba na siya sa naunang version ng Honda Click 150 na nilabas sa Pilipinas. Ayun mga padi, ang Honda Click 160 na ito no mga padi ay sa Indonesia pa lamang meron, at hindi ko alam kung kailan to magdadrop dito sa Pilipinas, pero tingin ko is malapit to dahil nauubos na sa mga paningin ko sa kalsada at sa mga kasa yung mga Honda Click na 150. Bababa lang naman dito sa Pilipinas yan once na maubos na yung stock niya. Pauubos lang muna nila yan bago nila dalhin dito yung bagong-bagong Honda Click 160. So magantay na lang tayo mga padi, siguro within this year or first month ng 2023 is baka nandito na sa atin sa Pinas yan. So ang Honda Click 160 mga padi ay mas pinalaki na ang makina niya. 4-stroke, 4-valve and ESP Plus. So 4 valves na siya mga padi. Dati yung Honda Click 150 is 2 valves lang. Pinalakas na to, parang Aerox at NMAX na siya. And liquid cooled mga padi. At ang kanyang engine displacement is 156.9. So niround up lang nila kaya siguro naging 160. Bali-balita ako mga padi, sumibak ng Aerox to sa Indonesia. So yung mga naka NMAX at Aerox, mga naka Yamaha dyan is, alam nyo na, nagra-race kasi kami dati, kinakarera ng tropa yung Aerox 155, gamit niya lang version 1 na Honda Click 125 pa yung mga padi, pero panabay talaga. At asahan natin na itong Honda Click 160 na to is mamaw. At ang kanyang bore and stroke mga padi is 60 by 55 mm, and ang kanyang compression ratio is 12:1. So same lang din sa ADB 160 na paparating, at same lang din sa current na nilabas dito sa atin yung sa Honda PCX 160. 12:1 din yung compression ratio niya. So, mga padi, ang kanyang maximum power is 15.4 at 8,500 RPM. And ang kanyang maximum torque is 13.8 Nm at 7,000 RPM. So, matindi-tinding bigayan to. And syempre, mga padi, nandyan din ang mas pinalaki at mas pinajumbo at mas pinabotsyog na tires. Para sa kanyang front tire size, mga padi, ito ay nagsusukat ng 100 by 80, 14. Sa kanyang rear tire naman is 120 by 70, 14. So, mas pinajumbo, mas pinabotsyog. Hindi nyo na kailangan
naman mag-upgrade kasi may mga nakikita akong Honda Click 150 sa 125 is kino-convert nila sa Aerox Mags para maging jumbo tire. So dito sa motor na to mga padi, hindi nyo na kailangan mag-upgrade ng Aerox Mags o maglaki ng gulong effortless dahil yung stock nito pag binili nyo, pag dumating dito sa Pilipinas is donut na, no? Good sa mga bangkingan to, and di na rin tayo basta-basta matatapid sa mga maliliit na dagger na mga bato sa kalsada. So mga padi, itong Honda Click 160 o Vario 160 is meron dalawang variants, isang CBS at isang ABS. So yung mga padi, yung ABS is ang kanyang braking system is disc brake sa harap and disc brake sa likod. Single channel lang yung ABS niya, which is sa harap lang, wala sa likod, pero disc brake, so goods lang yon. And sa CBS version naman mga padi is disc brake sa harap at walang ABS, then drum brake sa likod. So dapat ginawa na nilang disc brake, no? Gwapo pa man din na naka disc brake parehas, di ba? Parang sa PCX kahit may CBS version is disc brake parehas, pero dito sa Honda Click 160 o Vario 160, yung CBS version drum brake sa likod. Sad tayo doon, isang malaking sad tayo doon mga padi. Yung ABS nga pala is anti-lock braking system. Pinipigilan niyang mag-lock yung gulong mo, in-slam mo, hinardcore mo yung pagpreno mo. Parang pitik-pitik lang yung mangyayari sa kanya para iwas skid. And yung CBS naman is combi brake system. Once na pumiga ka sa isang lever mo, yung kabilang lever kahit hindi mo siya pigain o islam is magkakaroon siya ng percentage na magpepreno. Magkakaroon din siya ng pressure. Parang sabay ka nagpepreno kahit isa lang yung pinreno mo. Ay mga padi, para naman sa kanyang suspension, telescopic fork sa unahan, and sa kanyang rear suspension naman is swing arm single suspension. And mga padi, ang ground clearance nitong motor na to is 140mm and ang kanyang seat height is 778mm and ang kanyang curb weight, timbang niya pagka walang nakasakay, sa CBS is 115 kg and sa ABS naman is 117 kg. So mas mabigat ng 2 kilo itong ABS version. Siguro dahil dun sa caliper sa likod kasi nga disc brake yung likod niya. CBS is drum brake naman yung likod. And ang kanyang fuel tank capacity mga padi is 5.5 liters. Ayun yung mga padi, dumako naman tayo sa kanyang panel gauge. So maraming makikita dito at tingin ko ay medyo may pinagbago lang ng konting-konti lang naman, pero ganun pa rin yung korte niya compared dun sa lumang Honda Click 150. So yung mga padi, itong Honda Click 160 is LED all the way. So lahat ng ilaw niya is LED. Mapa signal light, tail light, headlight, daytime running light, park light, lahat LED all the way. And Max Aerox, yung mga signal lights nila is bulb type, pero dito LED all the way. Yeah. And mga padi, dumako naman tayo sa kanyang fully digital panel na ko alam kung may pinagbago. Tingin ko ganun pa rin naman, siguro meron lang konting adjustment na ginawa si Honda. Ang makikita natin sa kanyang panel gauge mga padi, walang iba kundi ang kaluluwa ng Honda Click 160. So meron tayo dyang speed indicator, mileage, fuel, smart key indicator, daytime, so yung clock, yon, fuel consumption, makikita din natin, battery voltage, syempre hindi mawawala dahil wala ng kicker tong motor na to mga padi. Kailangan nating i-monitor lagi yung voltahe niya dahil mahirap malubatan sa daan. And syempre meron din tong change oil indicator, mas madali na nating malalaman kung kailan tayo mag-change oil, no? Hindi tayong papalya at maalagaan natin ng mabuti ang ating motorsiklo. And syempre meron din tayong trip meter pagka kung anong gusto nyo trip na sukatin. Kunyari papunta ka ng palengke, sukatin mo kung ilang kilometro yun mula sa inyo. ABS indicator para sa ABS type. And mapapansin natin mga padi, mas pinalapad na yung body nito. Ayan, sobrang sexy, sobrang sharp, sobrang madaming patules, no? Parang Aerox nga yung mukha nito eh. Natatandaan ko dati nung bagong labas yung Aerox 155 na version 2 is mukha daw Click. Eto, kamukha niya talaga tong isang to. And mga padi, bago ko pa malimutan sabihin, no, itong Honda Click 160 ay meron dalawang bulsa, no, sa unahan. Yung isa ay yung medyo mababaw na bulsa and yung isa is yung may cover. And sa loob nun is meron ng USB charging. So pwede ka na mag-charge, hindi mo na kailangan bumili ng 12 volts na sinasalpak. Ano bang tawag doon? Basta yun, yung 12 volts na sinasalpak para makapag-charge ka. So dito is USB na agad siya. Babanatan mo na lang, no? Sasaksakan mo na lang. All good na agad. And syempre mga padi, yung kanyang underseat compartment is 18 liters. Nakapaglagay ka ng lahat ng pwede mong ilagay dyan. And syempre mga padi, itong Click 160 is merong sensor bank key which
which is sa remote. So alam ko meron na yun dati. Yun yung pag pinindot mo is para siyang auto, mag-alarm siya. So pagka hindi mo makita yung motor mo sa parking like sa SM o kung saan man na malaki yung parking is pindutin mo lang, so mag-a-answer back yun. Sasabihin niya, what's up dude? Hindi, ang tunog daw tutot, parang gano'n, something na gano'n. At syempre mga padi, ayan, mong makikita nyo is meron pa rin siyang gulay board. Hindi tinanggal ni Honda tong gulay board niya. Napakalaking tulong para sa mga nagmumotor na marami laging dala. Kasi sa Aerox NMAX PCX di ka makakapaglagay doon sa unahan kasi nandun yung tangke ng gasolina, kaya wala tayong mailagay. Pakahalaga ng gulay board. Buti ganito pa rin yung ginawa ni Honda dito sa Honda Click 160. Pumunta na tayo sa kung magkano ang estimate natin dito sa motor na to pag dumrap sa Pilipinas. So yan mga padi, etong Honda Click 160 o Vario 160 ay nagkakahalaga ng 25,800,000 na pera ng mga Indonesian. Sa peso is tumataginting to na 91,600 plus para sa CBS type. Para naman sa ABS type, 28,500,000 Indonesian pera. Pag convert natin sa peso is 101,000 plus. Marami pang echiburechi yan. Syempre, yung pagdadala dito, pagda-transfer sa Pilipinas, ship sa Pilipinas, mas lalaki pa yung presyo. So, antayin na lang natin yung mismo Honda Philippines ang mag-post kung magkano tong mga to. So, yun mga padi, sa kulay na tong Honda Click 160 is meron tayo para sa CBS na Grande Matte Black, Active Black, Grande Matte Red. And sa ABS version naman mga padi is meron tayong Grande Matte White, Active Black, Grande Matte Black, and yun lang. And para malaman nyo mga padi kung ABS o CBS yung isang Honda Click 160, dun lang kayo tumingin sa kanyang mag. So yung mga ABS version mga padi, ang kulay ng mags niya ay burnt titanium color. So parang dark bronze to. Doon naman sa CBS, ang mga kulay ng mga mags niya ay matte gray, parang gano'n, dark gray, gano'n. So yun, no? Ayan mga padi, no? Dito na nagtatapos, at kung nagustuhan mo yung vlog is i-like mo na tong video, i-like mo na tong video and mag-subscribe ka na dito sa aking channel para naman the best. Pero kung ayaw mo, edi don't. So yun mga padi, hanggang dito na lang. Yeah, I'm out. Pew.